sinasabi-sabi na ang content monetization tool daw ay walang earnings or mababa ang earnings kumpara dun sa mga dating tools ni Meta. Well guys, masasabi ito ng mga naka-experience na at nakumpara yung performance ng kanilang videos at earnings sa magkaibang tools. Para sa iyong kaalaman, bakit nga ba mababa ang earnings or halos walang kita kapag na-monetize ka sa content monetization tool? Okay, ipaliwanag ko to, makinig kayo. Ang content monetization ni Meta ay 3-in-1. Ibig sabihin nito, tatlong tools ang meron dito sa content monetization. Kailangan mong mag-exert ng effort dahil ito ay unified. Pag sinabing unified, pinag-isa ng bawat content na ina-upload mo dahil sila ay magkakadikit. Mahalaga na ang performance-based output or content ay napapanindigan yung hinihingi expectation ng bawat tool dahil ang bawat tool ay meron niyang tinatawag na eligibility. Ang eligibility na hinihingi lamang ng content monetization is performance-based content. Wala yang hinihingi na kahit anong eligibility sa'yo dahil yan ay by invite only. Ibig sabihin, hindi kanyan hinihingian ng maraming followers. Hindi kanyan hiningian ng 60,000 minutes views or kung ano-ano pang mga requirements. Katulad ng in-stream ads before. Ito ay parang ads on Reels na by invite only. In short, tayo ay bumabase sa performance ng ating mga content para magkaroon ng kita. Kaya kung meron kang content monetization, para magkaroon ka ng maraming kita, level up mo ang iyong content. Hindi yung mga normal na content lang na mag-upload ka ng mga simpleng video. Dapat performing ang iyong video. Hindi yung 1,000, 2,000 views lang. Yan ang challenge sa'yo. Pagbutihin mo ang iyong content para malaki ang kita.